Kiinwestiyon ng mga maestrado ng Sandigang Bayan ng prosekusyon kung bakit nababalam ang pagsasampa ng ikatlong batch ng PDAP cases sa Ombudsman. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancho. Joyce? Magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Hinamon nga ng mga Sandigang Bayan Justices ng 4th Division kanina yung kampo ng prosekusyon na isampanan nila sa lalong madaling panahon ang ikatlong batch ng PDAP scam cases sa Ombudsman. Ayon mismo kay Associate Justice Jose Hernandez, hinihintay na ng taong bayan itong panibagong batch na ito at wala silang nakikitang dahilan para madelay yung nasabing filing nga. Ginawa ni Fernandez and Attorney Reg kanina, Hernandez, habang sinasagawa yung bail hearing ni dati Masbate Representative Rizalina Siachon Lanete kung saan nakasalang bilang testigo itong si PDAP witness Marlina Sunya. Ang depensa naman ng prosecution kanina, it is not their call. Kumbaga hindi nila hawak yung desisyon pagdating sa filing ng PDAP cases. Ngunit ayon naman sa abogado ni Lanete na si Attorney Lawrence Arroyo, nakikita nila na doon sa mga nakaraang PDAP batches ay tila may selective justice na nangyari. Ito pakinggan natin yung nagipahayag ni Attorney Lawrence Arroyo. Just look at the names of the accused against whom plunder cases have been filed so far. And you will see that all of those cases are against opposition leaders. Samantala, Attorney Reg, kanina naman sa bill hearing, sinabi ni Attorney Arroyo na lumabas sa kanilang cross-examination dito kay PDAP witness Marina Sula na hindi kahit isang beses nakita nila itong si dating Congressman Lanete na pumunta sa opisina ng JLN Corporation or dumalo sa kahit anong parties na sinasagawa ni Janet Tim Napoles. At sabi rin nitong testigon to, pineke lang naman daw yung mga pirma ni Lanete sa mga dokumentong may kinalaman sa PDAP scam. At hindi yan bago, Attorney Reg, dahil katunayan dun sa separate na bail hearing na ginawa rin kanina sa 5th Division, ayan din ang naging pahayag ni Attorney Raymond Joel Balbuena, ang Field Investigating Officer ng Ombudsman, sa kanyang testimonya naman laban kay dating APEC Party List Representative Edgar Valdez. Ito, pakinggan natin yung naging pahayag naman ni dating Congressman Edgar Valdez na ngayon ay nahaharap din sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Lumalabas na talagang forgery ito. So, I cannot just imagine. You know, I'm in jail at BGMP because of forged documents. Is that justice? I don't know. I hope that I'm very confident naman this Sandigan will be able to appreciate this evidence. Samantala, Attorney Reg, dahil nga dito sa testimonya nitong isang PDAP witness at isang Field Investigation Officer sa magkahiwalay na divisions kanina ay kumpiyansa itong si dating Congressman Edgar Valdez, pati na rin si dating Congresswoman Rizalina Lanete na soon ay papayagan sila na Sandigang Bayan na makapagpiyansa sa kinakaharap nilang plunder dahil sa pork barrel scam. Joyce, paano ba napunta sa talakayang kanina sa hearing, sa bail hearing, itong tungkol sa pagpa-file ng kaso? Kasi parang tila wala naman connection dito sa mga kaso na ito dahil hindi naman ito a matter of evidence on the part or a matter of defense on the part of sila Congresswoman Lanete. Kanina, Attorney Reg, yung nakasalang na witness ay si PDAP State Witness Marina Sula. At tinanong siya, kasi mahaba na yung naging testimony niya, nag-appear na siya sa halos lahat ng lawmakers na may kinakaharap na kaso ngayon. At tinanong siya kung willing ba siya na mag-intay ng matagal as a state witness. Let's say, napag-usapan kasi kanina yung difficulty na sitwasyon niya ngayon na under witness protection program nga siya, pero inaamin niya na yung mga kasalanan niya at possibly pwede siyang masu dun sa iba. Ngayon, kaya ba niya i-take yung risk na ganito katagal, nag-aantay siya para dito sa 8 current PDAP cases. Meron pa silang inaantay na 2nd and 3rd batch. Tinanong ng mga mahistrado itong witness na to na, are you willing to be a state witness kahit sabihin natin 10 years and 20 years? Kasi ngayon, nakikita natin, wala pa nga yung 3rd batch. And then doon nagsimula na tinanong na nila yung mga prosecutors, anong gagawin natin dito? You have a witness here na willing magbigay ng kanyang testimony sa lahat ng kakasuhan niya ng PDAP cases. Are you going to make your witness wait? Okay. So, yun yung naging talking point kanina kung bakit nila pinagsabihan or challenge, dinare itong mga prosecutors natin na as soon as possible ma-file na sana itong 3rd batch of PDAP cases. Maraming salamat, Joyce Balancho, para sa ulat na yan.